Shalom Aleichem, maayong hapon o sab ganito na mga soptig po nila. Welcome to Balik Hebrew program din sa DXUM Radio kay 819 kHz sa oras sa alas 12:30 to dalauna sa hapon Lunes sa sa adlawng Sabado. Ini si Mori Azaria Gilbert Mendoza, Baspikas Lawak, Engineer Julius Luzon, Roy Johnson, Station Manager. Magatimbay kanang tanan 0929-3113-484. Kaigsunan kanyang but mapilas tong online classes, ang itong online classes na matag Sabado sa gabi, so karong gabi na alas 7 o gingon man sa Miyerkules sa gabi, Bisrat Hashem alas 7 sa gabi. At mga kaigsunan wala na ilaing Huwebes na nga diin pegayon nato ang ato ang conference about character traits refinement o kaninyo nga buot mo appeal open pa, no? Just send your names kay freelance kini o free snacks only. You need to send your names para nga ato ang ma-anticipate ang number of heads nga diin ato ang hatagan o pagtagad. So, salamat mga kaigsunan kaninyo nga buot mo join, no? Just send your names para sa ato ang budget, no? Kay freelance and free snacks. Og taga tagom, no? Og ang mga salingang dapit. Doon na kita panagtigom ugmang adlaw, no? Sa wapay alas 9 og mogamit na kita og sidor for the third time diyan sa Tagum City sa may Estabilio Village sa La Filipina. Okay? Tagum City. Daghang salamat. No? Ugma pong adlaw. Again, mga kaigsunan, kaninyo nga buot mapils tong online o mo appeal sa ato ang conference karong Huwebes. Pitsa 12 man na siya holiday. Magsugod siya sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Ug ang venue ipigayon diri sa ato ang Nawahide Community Center sa May Dumoy diri sa Dacoville Drive, Farland Extension. Kung wala mo'y sakyanan, musakay mo anang mga tricycle, gamita akong ngalan, no? Gamita ang minyo sa aron ihatod mo diretso kay halos tanan yun na sila diha basta kay nag-drive na sa katuig, 2 katuig, kailan na sila sa muha. Okay, daghang salamat. Mga gigsonan, atong gikaisgutan ang Masantora tungod kay atong Lunes ug Martes gipegayon ang Feast of Shavuot nga diin ang adlaw nga diin ang Torah gikahatag ni Hashem. And first time that the Creator Himself talked to His creation. Nakigistorya ang atong Creator sa iyahang creation, sa tanang mga hinimo niya busa nadugdarog kaayo nga kita makasabot nganong gihatag yun niya ang Torah. Kaya ang Torah, it is not a private revelation. It was given to the 3 to 4 million people. 3 to 4 million. You just imagine 3 to 4 million. O mao kini ang nagahatod no kanila nga nahimong witnesses. Ang Israel nahimong witnesses as mentioned in Isaiah 43 verse 10, you are my witnesses. Tungod kayong witnesses, doon ay tulo ka importante kaayo nga qualification. Number 1, kinahanglan siya nakakita. Nakitaan dyan niya. Number 2, kinahanglan siya mismo nakadungog. Dili kay ang laing tao nakadungog, kundi siya mismo nga nag-witness nakadungog. Kay kung siya mismo ang nakadungog, dili ni mo na siya ribat. Bisan paghulgaon ni mo na siya. Tungkol nakadungog siya. And number 3, ang witness, kinahanglan siya na sayod. He must know. That is personal knowledge. Mabitaw nga bisan sa court. Kung doon ay witness, ang basic question, do you have any personal knowledge? So kung personal knowledge, dili pwede nga mayroon ka, si Tampulano, si Juan de la Cruz, siya man ito'y nagsulti na ako, nga siya yung nakadungog. So, disqualified ka nga witness.
Mabito na problema anang Book of Luke o Book of Acts. Kay si Luke man daw ang gasulat anang Book of Luke ni Book of Acts. Unya kung imong basahon, akong gisulat kanimo Tiopilos ang mga butang nga gisaysay kanako sa mga saksi. Katawaan na naman sulatan, no? That means, naa daw saksi, unya, siya nagsulat. So, dili siya ang saksi. So, kung ang dili saksi mo ay magsulat, mahimo siyang hearsay. O mainungdan nga, siya dili credible. Ang mga propeta sa laing bahin, sila mismo nakadungog kay Hashem. Nakigistorya. Nasayod mismo. Ang ilang gisulat, gidiktar ni Hashem. Hashem said, write this. Nanugo si Hashem nga isulat. Ang ilahang nadungog. Sila mismo. Muna nga para sa namin nangutana sa kuha. No? Nganong di man mo mutuo sa New Testament? Dili man lang kami. Una sa tanan, ang mga Jewish, nga dili man gina sila mudawat anang New Testament nga inspired na siya. Tungod kay ang tinod nga inspired, Genesis to Malakay lang. O panahon nila ni Sikarya ug Malakay, ihunong na ang propesya. Tungod kay wala na prophet. Si Sikarya ug si Malakay mao ang last prophet. That's why the time of Ezra, with the 120 men of great assembly, nga dunay 85 ka mga prophets and 35 ka mga rabbis. Tungod kay to make it 120. Sila mawang na-convene ingon nga court of the 120 convened by Ezra nga mao ang nagsilyo sa kasulatan nga. Ang kasulatan, Genesis to Malakay lang, nga despite nga adunay 1.2 million prophets sa Israel. I just imagine. Pila ka book prophet sa Israel? Twice the number of Exodus. Twice the number of Exodus. And then, ang number of Exodus, 655,350, if I'm not mistaken. Something like that, but 600 plus. No, ato na lang siyang i-round off. 600,000 plus. Multiply by 2, that is 1.2 million. Ug mauna ang propeta sa Israel. Ug sa taliwala nining 1.2 million, 24 books lang ang gikolekta ingon nga inspired books. Ug ang nagkolekta dunay mga gitawag og board, approving board, nga mao ang korte nga dunay 120 ka mga leaders nga ang kasulatan silyado na 350 to 400 BCE. Silyado na ang kasulatan, nothing more, nothing less. Dili na siya pwede dungagan, dili pwede kuhaan. 24 books nga matod pa ni Rashi quoted from the Talmud that the 24 books representing the 24 jewels for a bride in times of
wedding in the ancient. Nga sa time nga kaslon daw in the ancient, aduna daw 24 jewels ang usa ka bride. Nga kini siya mao ang nag-representa number 24 nga mao ang 24 books, mao ang nag-represent sa 24 jewels gihatag niya sa Israel. O gawas pa, Genesis to Malakay, wala niya gihatag sa mga nations. That is in the book of Tehillim. That is in the book of Psalms. Now, Psalms 149, if I'm not mistaken. Now, in last verse, kung sa imong makita, ang iyahang kabubuton iyang gihatag ngadto kay Jacob, and he has not given them unto other nations. Wala niya gihatag sa laing nasod. Ang Torah, ang Torah ni Hashem, wala niya gihatag sa laing nations. He gave it to the nation Israel, the descendants of Jacob. Can you just imagine? Israel iyang gitagaan. O wala nilain pa. Psalms 147 verse 20. Lo asa kain lekol goy o misfatim val yadaom hallelujah. He did not do so because in verse 19 he gave his commands to Jacob and his statutes and rules to Israel, and he did not do so for any other nation. Of such rules they know nothing. Hallelujah. Ang iyahang commands gihatag niya kay Jacob, his statutes and rules, kukav o misfatav li Israel. Ang iyang kuk o gayang misfat, iyang gihatag sa Israel, and he did not do so for many other nations. So kung doon ay mangangkon-angkon anang kasulatan, it is a basic sign that they are fake. What's a basic sign they are fake? The Torah was only given to Israel nation. And Israel was commanded to teach the Torah to the nations. And that's why they were ordained as Mamleket Kohanim Vigoy Kadosh. As mentioned in the book of Exodus 19 verse 6. Teyuli Mamleket Kohanim Vigoy Kadosh shall be unto me kingdom of priests and a set apart holy nation. You shall tell this to Israel. It was entrusted to Israel the responsibility to teach to the nations. Why? Because they saw the kavod of Hashem in Mount Sinai, and they heard the voice of Hashem, and they know His statutes, because He revealed the statutes and judgments to Jacob or Israel. And then Isaiah 49 verse 6. Israel was chosen to be the light unto the nations, or laguyim, so that my salvation might come to the ends of the earth. Aron ang akong kaluwasan mag-aabot sa tumoy sa yuta.
So, makita nato mga kaigsunan na the Torah was only revealed to the nation Israel sa tubangan sa 3 to 4 million as witnesses. And that will qualify Israel to teach the nations of the world. Mao kini ang makahatag og pagka gitawag og angayan nga manudlo. Nga naman tungod kay Israel lang ang nakadungog sa Torah. Israel lang nakakita sa himaya ni Hashem dito sa Mount Sinai. O Israel lang ang nasayon. Kung mainungdan nga in the book of Isaiah 2 verse 3, for the Torah comes from Zion and the word of Hashem from Jerusalem. There is only one source of Torah. One source of Hashem's word. Only Jerusalem. Kimi Chion Titse Torah Odvar Hashem Yerushalayim. So, kay usaman lang ang source. Usaman lang ang tubod sa tinuod nga pagtudlo. Unsay buhaton sa mga nation? The nation must listen to the Jewish people and ask questions. As mentioned in the book of Zechariah 8:23, the 10 men from all languages of the nations will take hold the hem of the garment of a Jewish man and will say, take us with you, for we heard that Hashem is with you. Elohim is with you. Elohim is with Moses. Elohim is with Joshua. Elohim is with Shemuel and the rest of the judges. Elohim is with the priest. Elohim is in the midst of the temple. Elohim is in the heart of King David. He is a man after my own heart. So makita nato ang mga presidents, mga panghitabo, nga dili ninyo pwedeng yamiran. Di ka kadungog na si Hashem nakigistorya sa mga Romano. Di ka kadungog tungod kay ang mga propeta Israelita. Prophets are Israelites. Di na pwede ninyo i-deny. Dawato na lang. Dawato na lang. Nung kang magpa-pretend nga ikaw mao ang witness. Dawato nato nga si Hashem maong magbubuhat sa langit ug sa yuta. And none other else. Wala na ilain nga creator. Dawato na nato. Ikaduha. Dawato nato nga si Hashem mihatag sa Torah. Ingon nga iyahang inner will. Iyang pleasure. For Hashem and the Torah are one. Dawato na nato. Ikatulo, dawato nato nga ang Israel iyang gipili. Aron mahimong mamlikit kuhanim. To be the guardians of the Torah. Dili anta magpakaroon ingnon. Ang temple anaa sa taliwala sa Israel. O si Hashem nakigistorya sa mga katawhang Israelita. Dawaton na nato. Dili ita magpakaroon ingnon. And that's why bisan og
na-collapse ang temple, nahugno ang temple tungod sa makaaway. In the book of Ezekiel 37 verse 26 to 28. Tukuron pagbalik ang temple, o kini nga temple dili na gayod mahugmak pa, dili na gayod malusno pa, dili na gayod maguba pa. That is the difference between the previous two temples. Tungod kay ang unang duha ka temple gitukod ni Haring Solomon 480 years from Exodus. It only lasted for 410 years. It was destroyed by Nebuchadnezzar and his army. Babylonian army. It only lasted for 410 years. O kini naguba sa month of Pitsa Noibi. Tisha B'Av. Pitsa Noibi sa bulan sa Av. And then 70 years later, after the destruction, it was rebuilt through the command of the righteous King Koresh or King Cyrus, as mentioned in the book of Ezra chapter 1. Cyrus made a declaration that the city of Jerusalem shall be rebuilt, and the temple. That is 70 years after the fall. But it only lasted for 420 years. 420. And it was destroyed by Titus, the king of Rome, who once was a general at that time. Yang papa ang king, si Vespasian. Ogonya, natuman ang propesiya sa Daniel 9 verse 24. Shavua Shev'im. Imo makita. No? That is 490 years. 70 times 7. Shavua Shev'im. 490 years from the destruction of the first temple, Tisha B'Av, to the destruction of the second temple, Tisha B'Av. Mao ang gitakda nga existence sa second temple, and that day shall be the day of trouble. Ogon niya, natuman, ni-collapse gyud ang second temple, morang pitsaha. Pitsa Noibi sa Av. Insakto gyud 490 years. Gikan pag-collapse sa first, og dagan og 70 bago natukod ang ikaduha, og ni-collapse pagka 490 from the destruction of the first. So the existence of the second temple lasted for 420 years. The first temple lasted for 410, the second temple lasted for 420, but the third temple shall be forever. Shall be forever. That the nations of the world might know that Hashem has chosen Israel. And through the temple, the nations might see that Hashem dwells in the midst of Israel. Dawato na lang na makigsunan. Ayan na mo pagpakaroon ingnon nga kanang inyong religion may tinuod. Dawato na lang yun ang tinuod. You cannot trust the fake claims. Dili ninyo masaligan ng mga piki na mga claims. Kinahanglan nga we need to be factual. Walay laing chosen people nga nanindog didto sa atubangan sa bukid sa Sinai aron mo dawat sa Torah, og sila gi-ordain
elevated so high. Aron mahimo silang mamleket kuhanin for the nations. Goy kadosh. Mahimo silang sanctified nation. Only nation. Nga sila maulamang ang true witnesses nga nakakita, nakadungog og nasayod that would qualify a true witness. Sila lang. Ug aron nga makasigurado ta sa atong kalag, masiguro nato ang kaluwasan sa atong kalag nga mao nay gipangita sa mga tao nganong ang mga tao nagsigig balin-balin og relihiyon kay nangita sila tinuod nga makaluwas. Ang problema, ora na sila kwarta nga gibalhin-balin sa pikas bulsa. Mga kaigsonan ko, dapat masayod ka. Ang gilaan ni Hashem, duha lang ka relationship. Relationship that He gave to Noah after the flood, as covenanted in Genesis chapter 9, and relationship that He gave to Israel. Wala nga duha. Walay Buddhist, walay Hindu, walay Christian, walay Islam. The covenant that He gave to Noah, that covers all the descendants of Noah, turned into 70 nations that fills the whole world. And the relationship that He gave to Israel with 613 commandments, duha lang ka relationship. Marang makaigsunan, kung wala ka ana nga relationship, makaigsunan ko, you are lost. Ano man, tungod kay ang gi-plaster ni Hashem, duha lang yun. Mao na panahon na mga kaigsunan, balik kita sa Torah. Biyaan nato ng mga pasalig-pasalig anang mga nations. Madili man na sila mao ang tinuod nga pinili. Balik ta sa Torah. Tok ato ang gunitan ng sid-sid sa mga Jewish people. And we need to ask questions to them. Unsa imong buhaton? Unsa ang imong buhaton? Para sa kaluwas sa imong kalag. Ug ikaw tudluan nila. Mao ni buhatan ninyo. Tumana ninyo ang loss for humanity kay mao nay para ninyo. Samtang nagtuman pud ni sa amo. Magisugo niya siya. Kaninyong buot ma-appeal sa ito ang online classes, no? Karong gabi doon ang online classes o sa Merkules. And then, by the way, mga kaigsonan, Hoybes. What na lang Hoybes? Doon na kita ay conference for all. Tungod kay Midot to vote, refining character traits. I-refine itong character traits. Now, alas 9 sa buntag na ito, alas 3 sa hapon. Diri sa atong center sa Maydumoy, sa Farland, Dacoville, freelance and free snacks only. Send your names, padala niyong pangalan para nga atuan ng ma-anticipate ang number of heads nga mag-appeal. Okay, kaninyo nga abot mo appeal, just text 0929311384 or sa atuang messenger number. Sa ngalan sa atuang partners Pikas Lawak Engineer Julius Luzon, Roy Judge sa Station Manager, kini si Mori Azaria, Gilbert Minyoza, magayon kaning tanan. Shalom Aleichem, Vili Hitraot.